Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umano marunong maging presidente. Isiniwalat din ng bise kung kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad. Kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. If I do that, so I just imagined myself cutting his head. I cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Sa panayam ng media kanina kay VP Sara, diretsahan na ang pagbatikos niya sa Pangulo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko. Sumagot din ang Vice Presidente sa naging tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagaganito ba? Muling sabi ng Vice Presidente, siya raw ang nagamit umano ng mga Marcos para manalo kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. I am here sitting down today to tell everyone. They needed me. I don't need them. Inungkat ng bise ang ilang pinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Partikular ang kasunduan daw nilang payagan siyang gamitin ang presidential chopper para magbalikan sa Davao at makasama ang kanyang mga anak. Hindi na natupad yon. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So, I said, okay. This is some form of insincerity. Ngayon, siya raw ang target ng mga pag-atake, bagamat wala siyang sinabing pangalan kung sino ang nasa likod nito. Ako,
Ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Tungkol ito sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa pamagitan ni dating Pangulong Duterte ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. May binitiwan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sinikap din naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni VP Sara ukol sa Pangulo pero hindi raw sila maglalabas ng pahayag ayon kay Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang ukol sa 16 million pesos na ginastos sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Ang sabi ni VP Sara, ibinigay naman nila sa COA ang kailangan dokumento. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. Ang hirap daw sa komite, wala namang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ginagamit lang daw ang pagdinig para hanapan siya ng kasong pang-impeachment. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Bago ang mga buwelta kanina ni Vice President Sara Duterte, may mga indikasyon na ng lamat sa relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong pang nakaraang taon. Balikan natin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Oh, never again. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nung nakaraang buwan nang tanungin kung may balak pa ba siyang maging teammate si Pangulong Bongbong Marcos. At kung dati tinuturing nila ang isa't isa bilang magkaibigan, paglilinaw ng bise noon. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ang pagkakawatak ng dating magkaibigan, unang nagkaroon ng indikasyon noong May 2023. Halos isang taon pa lang noon ang Administrasyong Marcos nang magbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan.
Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Okay na tayo. Don't even dignify. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bad shot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sabi pa noon ng First Lady, sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang unit team. Ang kanyang tugon, Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then humanang elections, nidaog namin. nitong Hulyo, tuluyan ang umalis sa gabinete ng Pangulo si VP Sara. Nang sumunod na buwan, bumuo ng isang quad committee ang Kamara na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings at gyera kontra droga ng Administrasyon Duterte. Iniimbestigahan din ng komite sa Kamara ang paggamit ni Vice President Duterte sa kanyang 125 million pesos confidential funds noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Itinuring ni Pangulong Bongbong Marcos na importanteng hakbang para sa tinawag niyang political reconciliation ang muling pagkikita nila ni dating Vice President Leni Robredo kahapon. Natutuwa raw ang Pangulo sa ginawang ito ni Senate President Chis Escudero. At nagbabalik si Ivan Mayrina. Ang paghaharap at kamayan ni Marcos at Robredo sa Sorsogon kahapon, unang hakbang nga ba sa paghilom ng sugat tulad ng sinabi ni Senate President Chis Escudero? Sabi ng Pangulo, Senate President Chis Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. I'm so happy you did that. Nagkitang dalawa sa inauguration ng Sorsogon Sports Arena kahapon matapos anyayahan ni Escudero si Robredo na salubungin ng Pangulo sa pagdating sa Sorsogon. Sabi ni Robredo, hindi siya nagdalawang isip na paunlakan ang imbitasyon ni Escudero pero naging mabilis lang daw ang kanilang pagkikita. Sa akin kasi hindi naman issue yun. In fact, para sa akin yung nagbibigay respeto ka sa posisyon. So walang pag-aatubili yung pag-oo ko kay Senator Chis kung pwedeng sumama ako sa kanya pagsalubong. Ang tingin ko tama lang naman, lalo pa kasi bisita natin sa Bicol Region. Yun lang nga, ang problema lang hindi ako nakastay ng matagal kasi may hinahabol ako dito. Pero otherwise, okay lang naman sa akin. Matatandaan naging mainit ang tunggalian ng dalawa noong 2016 na maglaban sa pagka-vice-presidente kung saan nanalo si Robredo. Nagkaroon pa yan ng part 2 nang muling magtapat sa karera naman sa pagkapangulo noong 2022 kung saan si Marcos naman ang nagwagi. Una nang sinabi ng kampo ni Robredo kahapon na anumang healing or reconciliation, kailangan anyang nakatuntong sa hustisya at prinsipyo. Ang komento ng Pangulo tungkol sa pagkikita nila ni Robredo, sinabi niya sa paglagda sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Law na layong lumikha ng programa ng mga hakbang para alalayang makahabol ang mga mag-aaral na napag-iiwanan sa kanilang grade level. Partikular na tututukan ang mga natigil sa pag-aaral at ngayon nagbabalik eskwela. Mga mag-aaral na hindi naabot ang minimum proficiency level o kakayahan sa math, science at reading at ang mga bumabagsak sa mga pagsusulit na ibinibigay sa teacher's evaluation.
Bumisita rin ang Pangulo sa exhibit ng Manila Fame. Pinapurihan niya ang disenyong Pinoy na anyay mas maganda pa sa world class. Nangako siya ng suporta ng pamahalaan para maiparating ang disenyong Pinoy sa world market. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Wala pang pinal na desisyon kung saang komite sa Senado ikakasa ang hiwalay na investigasyon kaugnay sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ang leader ng Quad Committee ng Kamara, naniniwalang hindi dapat mangialam ang dalawang idinadawit na senador, lalo kung ihaharap ang mga testigo. Nakatutok si Maki Pulido. Pag-uusap-usap na lang ng mga senador ang hinihintay para maisapinal ang balak ng Senado na imbestigahan din ang war on drugs noong Duterte administration. Una nang inalmahan ang resolusyong inihain ng dalawang isinasangkot sa issue na sina Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo na pangunahan ng Senate Committee on Dangerous Drugs ni Senador Bato ang investigasyon. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, depende na sa pag-uusap ng mga senador kung didinggin ito sa Senate Committee of the Whole na iminumungkahi ni Senadora Risa Ontiveros o ng ibang komite gaya ng Senate Blue Ribbon Committee o Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa ngayon, nakawalong public hearing na ang Quad Committee ng Kamara tungkol sa parehong issue. Kaya sabi ng National Union of People's Lawyers, kung mag-iimbestiga ang Senado, sana naman may bago. Kung uulitin lang naman nila kung anong nangyayari na sa Kamara, sayang lang sa oras, sayang din sa pera ng taong bayan. Na-appreciate ko talaga yung mga lumitaw na dun sa Quadcom investigation sa House of Representatives. Pero dahil may mga colleagues ako na ni-raise din yung parehong issue sa amin namang kapulungan, then I suppose and I hope na meron pa kaming maidadagdag at maiaambag. Pero kaya bang isa lang sa grilling ng mga senador ang kapwa nila senador? Para kay Surigao Representative Ace Barbers, overall chair ng Quad Committee, baka dyan pa mahirapan ang investigasyon ng Senado lalo na kung ang sasalang ay mga testigong idinadawit sina Go at De La Rosa. Kaya dapat daw hindi maging bahagi ang dalawang senador kung magka-investigasyon sa Senado. The logical thing to do really is for them to recuse themselves or at least not participate during the time that testimonies of witnesses accusing them will trap up. But at the same time, dapat bigyan din sila ng opportunity na masagot din naman yun. Tingin ni Senator Risa Ontiveros, isa yan sa maaaring gawin ng mga kapwa niya senador. Yan naman po ay bukas na option din sa bawat isa at may mutual respect naman kami as colleagues at may presumption of regularity. Hinihingi pa namin ang mga pahayag ni na Senador Go at De La Rosa kaugnay nito. Wala namang diretsong sagot si Senate President Escudero pero sabi niya may karapatan ng bawat senador na humarap sa pagdinig at ipagtanggol ang sarili. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso. Di pa tapos ang Voltes 5 Legacy Fever na gumagawa pa rin ng ingay ngayon sa Japan. Bukod sa panonood ng premiere ng kanilang film in Japanese version, sisingit na rin ang bakasyon para makapag-moment together si Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Makichika kay Lars Santiago. All the way from the land of the rising sun, sama-samang nag-vault-in sa Tokyo ang Team Voltes 5 Legacy cast para sa premiere ng Japanese version ng Voltes 5 Legacy, The Cinematic Experience. Naroon sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Rodson Flores, Martin Del Rosario, Gabby Eigenman, Direk Mark Reyes, GMA at Telesuccess executives. Bukod sa Voltes 5 ganap, may R&R din ng Team Isagel. Marami na kaming plano na i-explore yung Tokyo. So, bali may usapan na kami ng nila Kuya Raver na magkikita-kita kami doon, gagala kami, kakain kami ng ramen. Of course, I'm so excited po. Aside from, of course, being there for Voltes 5, happy din ako kasi makakasama ko rin si Miguel sa Japan. Ang workation sa Japan, tila extension ng 5-day vacation nila sa Bali, Indonesia, kung saan kabonding din nila sina Derek Monasterio at El Villanueva. It's a restart, kumbaga, dahil busy sa taping, ganyan. Quick getaway talaga siya.
titular, and especially kasama ko pa si Isabel. Hindi bitin, hindi rin masyadong mahaba. Perfect quick getaway. First biyahe ko na vacation with Miguel. So ako, I'm very happy. And yun nga, sabi nga ni Miguel, it's a very good refresher para po sa amin before we start getting busy for the holidays, before we start taping. Pagbalik sa Pilipinas mula Japan, mas magiging abala pa si Miguel sa upcoming GMA series ng mga batang Riles. Barkadagulan na sa action scenes na ipinasilip sa kanilang trailer. Ang ganda ng edit, as in, kita mo na agad doon, may glimpse na kung anong klaseng show yung mga batang Riles. And sobrang proud ako. A new chapter for Miguel kasi talagang ibang Miguel ang makikita. I'm always here for him. I'm always here to support him. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Kasado na ang mga gagawing paghihigpit sa mga sementeryo para sa nalalapit na Undas 2024. Magsasanib puwersa ang libu-libong tauhan ng MMDA at PNP para sa tahimik at maayos na paggunita sa mga yumao. Nakatutok si Mark Salazar. Kulang 2 linggo na lang bago ang Undas, handa na raw ang MMDA na i-activate ang kanilang Oplan Undas 2024 na magsisimula sa October 27 at tatagal hanggang November 4. Interagency Task Force ito, kasama ang PNP at mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila. We will be deploying 1,257 personnel para po sa pag-maintain itong peace and order sa mga sementeryo. Kami rin po, kasama ang mga LGUs at kasama rin po siguro ang DOH, ay magse-set up ng command post, help desk, sa mga terminals para magkaroon ng public assistance, medical assistance. May sariling ikinakasang puwersa ang PNP pero body-body sila sa field ng mga enforcer ng MMDA. Meron na po kaming ilalabas na directive dun, with concern sa security po sa loob tsaka sa labas and route security po. May 21 sementeryo sa Metro Manila, pero 5 pinakamatataong sementeryo ang tututukan ng otoridad sa Bisperas at mismong Undas. Yan ang Manila South at North Cemetery, Bagbag Public Cemetery sa Quezon City, Loyola Memorial Park sa Marikina at San Juan Public Cemetery. Lahat po ng mga major cemetery natin, kapag may mga emergencies, may mga nilagay na kaming mga nearest hospitals. 4 na malalaking bus terminals naman ang tututukan habang bumabiyahe pa uwi ng probinsya ang mga taga Metro Manila hanggang sa pagbalik nila. Magpapakalat din ng MMDA ng mga deployable cameras para dagdag sa monitoring. Panawagan pa ng MMDA sa mga politikong magsasamantala sa dami ng botanteng nasa mga sementeryo. Ako naman po ay naniniwala na may sense of decency pa rin naman po yung ating mga politiko na hindi po nila pagsasamantalahan yung okasyon ng Undas na yan po ay para gunitain yung ating or bigyang galang yung ating pong mga namayapa. Pag nakikita naman po yung mga ganyan, nababash po. So baka mag-backfire din sa kanila. Sa mga susunod na araw, asahan ang mas maigting at malawak na road clearing operations, lalo na sa mga kalye malapit sa mga sementeryo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sinampahan na rin ng reklamong double murder ang asawa ng itinuturong mastermind sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga. Dobleng pasakit ang nararamdaman ngayon ng pamilya ng mga biktima dahil nakuha pa umanong magpunta sa burol ng mga suspect bago nabuko. Nakatutok si June Veneracion. Bukod sa itinuturong mastermind sa pagpatay sa mag-asawang online seller sa Pampanga na hawak na ng PNP, sinampahan na rin ng reklamong double murder ang kanyang asawa. Hihilingin din daw ng PNP ang lookout bulletin order sa Bureau of Immigration laban sa kanya. Base doon sa ating mga statements of witnesses and other evidence, ay kasama siya sa pag nakakaroon ng pag-uusap yung mastermind at yung mga gunmen. Ang pamilya ng mag-asawang Arvin at Lerma Lulu
di pa rin makapaniwala sa sinapit ng kanilang kaanak at kung paanong lakas loob na pumunta sa burol ang mga sospek na tila walang nangyari. Nalaman pa namin pumunta pa sila sa burol nila ate at kuya. Hindi ko alam paano nila nasikmura na nakikita yung family po namin na umiiyak, nagmumorn. Sa investigasyon, merong 13 milyon pesos na utang sa mag-asawa ang mastermind mula sa nakuha niyang mga beauty product. Pero para takasan umano ito, nangontrata siya ng gun for hire sa halagang 900,000 pesos. Nitong Martes, inanunsyo ng PNP ang pagkakaaresto sa 7 sa kanila, kabilang ang mastermind. Ngayon, sabi ng mga otoridad, hindi lang ang mag-asawang Lulu ang nautangan at gustong takbuhan ng mastermind. Meron pa raw silang nautangan ng mga beauty product sa isang taga Nueva Ecija na nasa 27 milyon pesos. So lumalabas, parang modus operandi na nila yon, na mangungutang, mag-i-issue ng cheque, tapos later on ipapapatay yung kanilang inutangan. Sa pagbisita ng Interior Secretary John Vic Rimulya sa Pampanga, isa sa kanyang mga utos ay buwagin ang mga gun for hire group sa Central Luzon para na rin sa ikatatahimik ng susunod na eleksyon. Notorious ang region na to sa guns for hire. I gave them a deadline na bago matapos ang March, dapat nakuha na lahat yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Tinatanggap daw ni Makati Representative Luis Campos ang pag-iimbestiga ng COMELEC tungkol sa umano'y transfer of registration ng mga botante sa Makati. Kasunod yan ng anunsyo ng COMELEC na iimbestigahan ng kanilang task force ang reklamo ng Partidong United Nationalist Alliance o UNA na meron umanong mahigit 3,000 botante na humiling na malipat ang kanilang registration sa 2nd District ng Makati City. Ang una ay partidong kinabibilangan ni Senator Nancy Binay na tatakbong mayor ng Makati. Sabi ni Campos na mayoral aspirant din ng lungsod, huwag sanang husgahan ang mga humiling na malipat ang registration. Gusto lang anya ng mga taga-Embo Barangay na patuloy na makatanggap ng benepisyo ng Makati na hindi anya na ibibigay ng Taguig. Wala rin daw dapat maging issue hanggat sumusunod sila sa batas at mga panuntunan ng COMELEC. Mga kapuso, may binabantayang Low Pressure Area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli ang lamataan sa layong 1,435 kilometers east ng Southern Luzon. Sabi ng Pag-asa, may tsansa itong mabuo bilang bagyo sa susunod na 24 oras. Posible ngayong weekend o di kaya'y sa Lunes, papasok sa loob ng PAR ang sama ng panahon at magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy nating babantayan yan, kaya umantabay lagi sa updates. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nagpapaulan sa halos buong Mindanao, gayon din sa Visayas at Palawan. Kasabay yan ang pag-iral ng easterlies at localized thunderstorms. Sa mga may lakad ngayong weekend, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas, may ulan na sa Luzon, partikular sa Mimaropa at ilang bahagi ng Quezon. Pagsapit ng hapon, madaragdagan ang mga lugar na uulanin. May heavy to intense rains gaya sa Zambales at Palawan. Malalakas na bugos ng ulan din ang mararanasan sa hapon sa ilang lugar sa Visayas tulad sa Leyte, Panay Islands at Negros Provinces. Halos buong Mindanao din ang uulanin pagsapit ng hapon hanggang gabi bukas. May malalakas na bugos ng ulan, mga kapuso, kaya doble ingat sa banta ng baha. Mauulit ang ganyang panahon sa Mindanao sa linggo ng hapon. Kapag ganyang magkakasunod ang ulan, posibleng malambot na ang lupa na maaaring magdulot ng landslide. Sa Visayas naman, kalat-kalat na ulan din ang mararanasan sa linggo ng hapon. Sa Luzon, umaga pa lamang may ulan na sa Cagayan at Bicol Region. Halos buong Luzon naman ang uulanin sa linggo ng hapon. Dito naman sa Metro Manila, sa hapon o gabi, ang tsansa ng ulan dahil sa localized thunderstorms. Sa Sabado, bukas, kalat-kalat ang magiging pagulan. Pero pagsapit ng linggo, magiging malawakan na yan kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Mariing itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa utos daw niyang gumamit ng reward system sa gyera kontra droga. Sabi ni Duterte sa panayam ng SMNI, ang tanging reward na ibinibigay niya sa mga pulis na makakatapos ng misyon ay pagbati at panlilibre ng pagkain. Operational funds lang din daw ang binibigay nila.
Sagot ito ni Duterte sa paratang ni Garma na inutos daw sa kanya ng dating Pangulo ang pagpapatupad ng reward system kabilang ang pagbibigay ng pabuya kapag may napatay raw na suspect. Ang ibinilin daw ni Duterte kay Garma ay tutukan ang kampanya kontra droga. Pero giit niya, hindi niya inutos sa mga pulis na pumatay. Sabi ni Duterte, totoo ang sinabi ni Garma na inutos niyang kumuha ng mga pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa drug war. Naniniwala raw kasi siyang maasahan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tinanong din namin ang Iglesia ni Cristo kaugnay nito. Palagay ko siya higit sa lahat ang makapagpapaliwanag ng mas malalim kung bakit gano'n ang choice niya. Si Pangs is real dahil abot kamay na ang finale ng Abot Kamay na Pangarap bukas. Rollercoaster ride at puno raw ng magagandang memories ang 2 taong pagganap ni Jillian Ward sa role ni Doc Annalyn na kanyang sobrang ipinagpapasalamat. Makichika kay Aubrey Carampel. Saktan yung kapatid ko! Kaya please lang, Ma'am Moira, huwag mo nasasaktan yung pamilya ko. Sobrang grateful ko po kasi na tumagal po ng ganito katagal. So ayoko na pong isipin yung lungkot. Mas iniisip ko po na, wow, kinaya po namin. 27 months kinaya po namin. So mas nananaig po yung pagiging grateful. Bukas na ang inaabangang finale ng top-rating GMA afternoon drama na Abot Kamay na Pangarap. Alam mo kung bakit ikaw ang gusto kong patayin? Sukdulan na ang kasamaan ni Moira para makapaghiganti sa mag-inang Lynette at Annalyn. Pero kung si Jillian Ward daw ang tatanungin, sana naman po kilig ending. All I ever wanted is to be a doctor. Sobrang mamimiss daw ni Jill ang kanyang karakter na binigyang buhay niya sa loob ng 2 taon. Kada sinusuot ko po tong coat kong to, feeling ko talaga doktor po ako. And sobrang dami ko pong natutunan sa karakter ko. From sa script po namin, yung mga medical terms. Tapos syempre po kapag nagtitaping po kami, may mga lumalapit po sa akin ng mga bata, mga lola. Talagang feeling po nila doktor po talaga ako. Marami raw memorable scenes si Jill. Pero ang pinakatumatak sa kanya, yung eksena po namin ni Nanay Lynette na nagka-car wash kaming 2. Kasi ito po kasing show na to, dinededicate ko siya sa late grandmother ko. And sa scene po na yun, parang naalala ko kaming 2 na parang lagi niya po akong tinutulungan nung buhay pa po siya. As in, lagi po tinuturuan niya ako paano maglaba, maglinis ng pinggan. Tinanong din namin si Jillian kung may mga pinagsisihan ba siyang hindi nagawa sa buhay dahil nagsimula siyang pumasok sa showbiz sa murang edad. Kaya nga po ako naging police kasi sobrang grateful po ako. Gift to sa akin ni God eh. So, well, minsan po naiisip ko na syempre, nung bata po ko, more on dapat naglalaro po ako ganyan. Pero habang tumatagal po, na-appreciate ko siya kasi parang na-craft ko po yung future ko. Parang ngayon, well, may trabaho po ako, sobrang grateful ko. So wala po akong regrets and alam ko marami po akong mga napasaya. Happy din si Jill na nakahanap siya ng isa pang pamilya. Nanay Mina, very nanay ko talaga siya. Si Zoe, parang kapatid ko. Parang ganun po, lahat sila close. Ngayon pa lang nakakasipanks na. Parang naiiyak na kami kasi it's our last day. Pero ito talagang super duper family talaga ang feeling. Kaya ngayon pa lang nasisipanks na ako. Hindi ko makakalimutan because the opportunity that was given to me in the character of Moira is, for me, unparalleled. Oh, yeah. Naging iconic na siya na not meaning to, naging dramatic, naging comic, naging lahat na. Abot Kamay talaga really paved way for me. Ito talaga yung character na nakilala ko as Zoe. Sobrang mamimiss ko si Zoe. Sobrang daming roller coaster kasi yung buhay ni Zoe. You can be anything you ever wanna be. Para naman kay Korean actor and Sparkle star Kim Jisoo, ang Abot Kamay ang talagang naging daan para mas maramdaman niya ang kanyang pagiging artista sa local entertainment scene. Even though I've been here like just 2 months, but I felt like 27 months together. Like that much we are very got close now and very comfortable. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
Nakita ng British singer na si Liam Payne ng 25 injuries kabilang ang malalang sugat sa ulo batay sa autopsy ng mga otoridad. Sabi ng pulisya, consistent ang injuries sa mga sugat na may kinalaman sa pagkahulog mula sa ikatlong palapag ng hotel. Mag-isa rin daw si Liam nang mahulog at may mga indikasyon daw na nakaranas si Payne ng episode dahil sa umano'y substance abuse. Ayon pa sa pulisya, sira-sira ang kagamitan sa kwarto ni Liam at may mga nakitaang hinihinalang droga at alcohol sa kwarto. Dagdag ng pulisya, may natagpuan silang bote ng whiskey, cellphone lighter, energy packs at gamot laban sa anxiety. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sa isang joint statement, nagpaabot ng pakikiramay ang iba pang members ng One Direction na sina Harry, Zayn, Louis at Niall sa pagkamatay ng kanilang kaibigan. May kanya-kanya ding emotional na mensahe ang One Direction members. Hindi maitago ng nagbabalik tambalan sa big screen na sina Alden Richards at Catherine Bernardo ang kanilang closeness sa MediaCon ng upcoming film na Hello, Love Again. At sina Alden at Kat, nagbahagi din ng kanilang take tungkol sa forgiveness and second chances. Makichika kay Aubrey Carampel. Yung 1 to 100, yung closeness niyo dalawa. Hello, love, kilig! Magaan ang feels ng MediaCon kahapon ang comeback film ni Alden Richards at Catherine Bernardo, kung saan natanong tungkol sa kanilang closeness. 87! 100, sige, anong favorite color ko? Green. Okay. Ay! O, tanungin mo. Anong gusto ko kainin ngayon? Sisig. Gaya sa pelikula, hindi lang daw sina Joy and Ethan ang may mga pagbabago, kundi pati sina Alden at Kath in real life. Yung pag-take on namin with our understanding about life, about love, about the changes that happens all over the world and how circumstances affect your decision making. I think I felt that change too. It involves a lot of growth, a lot of personal experiences, a lot of learnings. Nang ginagawa raw nila ang sequel sa Canada, mas marami raw silang napag-uusapan mula sa random things, work, business, and adulting. Seryoso pag si Tisoy kausap. Hirap. Kasi is going through adulthood na rin at the same time. Wow, She's a big girl! Big girl na yan. Yun lang, parang she always asks me, how is it like, you know, yung sa business side. Nakakatawa din na I get a lot of notes also kay Kath na how to take life not too seriously. Chill, Tisoy. Can you chill? Merong isa. Can you chill? Just keep swimming. Pero kung sa trailer, tahasang sinabi ni Joy na I don't give second chances. Ganyan din ba in real life si Kath? Ako, personally, I'd do anything to be given that second chance again. That opportunity to correct my wrongdoings, to rebuild relationships. We're all different. Diba? Some people can give a second chance, like Tisoy. Some can give multiple chances. And some won't. And that's okay. Minsan forgiveness talaga, yung forgiveness and you forgive and then you forget. But sometimes you forgive and move on. But you never forget. Bago matapos ang MediaCon, naging emosyonal ang dalawa. Kasama ang direktor ng pelikula na si Cathy Garcia Sampana. Sana paglabas niyo ng sinehan, gusto niyo magmahal ulit. Yung paghawak niyo po sa kamay namin dalawa ni Kath while making the film, I think really helped this story to come into life. And of course, to Kath, thank you so much for the continuous trust. Present din ang iba pang cast members ng much-awaited Kapuso Kapamilya collab sa big screen. Dumalo rin sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion at iba pang Kapuso executives. Sa November 13, mapapanood na sa mga sinihan nationwide ang Hello, Love Again. Magkakaroon din ito ng international screenings sa iba't ibang bansa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Salamat, Tia. Isa na namang Christmas attraction ang pwedeng dayuhin sa Christmas capital ng bansa, ang Pampanga. Bukod sa makukulay na ilaw at iba't ibang tema ng mga disenyo,
may artificial snow pa na ma-enjoy. Mula sa San Fernando City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, patuloy ang Pilipinas sa may pinakamaaga at pinakamahabang Christmas celebration sa buong mundo. September 20 pa lang bukas na ang Christmas Village na ito dito sa Barangay San Juan sa San Fernando, Pampanga na nagbukas noong panahon ng pandemya. Mula sa isang hotel and resort sa umaga, nagtatransform ang lugar na ito sa isang Christmas Village pagsapit ng gabi. Pangunahing atraksyon ng lugar ang aanilay million Christmas lights na nakakalat sa lugar. Mula noong buksan noong 2021, unti-unti na raw ito nagiging atraksyon dito sa Pampanga. As far as south ng Batangas, Bicol, Ilocos, Tuguegarao, talaga dinadayo tayo yearly. Bagamat walang mga amusement rides, patok daw sa mga bata, maging sa matatanda ang naggagandahang ilaw. Kabilang na ang 2 tunnel of light sa lugar. Pero ang kakaiba raw dito at inaabangan ang iba't ibang tema ng Christmas Village. Taon-taon, iba-iba talaga ang tema ng ating Nights of Lights Christmas Village. Ano? Hindi kami umuulit ng tema. Like for example, itong taon na to, tawag namin Frozen Dreamland. Isa sa mga unang dumating dito ang pamilya ni Donna na galing pa sa Subic, Zambales. Last time po na nagpunta kami 2 years ago, sobrang dami ng tao pag gabi na po. That's why gusto namin talaga maaga pumunta. Kaya kayo unang-una? Opo. Naka-bell po ako at saka may pinalabas din silang snow pero bubbles lang yun doon po. So yun ang gusto makita ngayon? Magpapapicture po. Pero sa gabi ang pinakapatok sa lahat ng bisita. Kabilang na ang artificial snow na talaga namang enjoy paglaruan ng mga bata. Ang atraksyon na ito, hindi lang daw nakakapagbigay saya sa mga bisita, nakakatulong na rin sa komunidad dahil sa dami ng trabahong nalilikha nito. Isa rin daw itong patunay na talaga namang Christmas capital ang Pampanga. Taga saan po kayo? From Olongapo City po. Dumayo po kayo rito? Para po makita po namin yung ganda nitong ginawa nila ito. Inatid din namin yung pinsan ko sa Clark, then dumaan na kami dito. Sayang kasi yung opportunity. Sa airport? Successful naman, masaya naman yung mga bata. I'm enjoying the place. Kamusta experience mo dito? Masaya ba? Opo. Ano mga nakita mo? Si Pau Water sa kasi sadness sa kasi joy. Enjoy. Masaya? Kanino ka nagpakuha ng picture? Si Joy Anger, tsaka si Luigi. Well, bukod sa parada ng mga karakter, inaabangan din dito gabi-gabi ang fireworks display. Bukas ang pasyalan ito mula alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Maagang pagbati sa inyo ng Merry Christmas, Mel? Ahay, nakakabata yung pinuntahan mo. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco, mga kapuso. 68 days na lang, Pasko na! Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.